Pag-uusapan natin yan kasama ang ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang gabi po, Attorney Conti, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi. Ngayon pong sinabi ng fit to stand sa trial ang dating Pangulo, ano na po ang susunod na hakbang? At ano po ito? Ito ba yung pre-trial pa lang? Hindi pa ito yung actual trial? Tama. So yung actual trial or yung iniisip natin na pagpapasya kung guilty ba o hindi ang isang tao ay yung trial proper. At dito pa lang tayo sa punto na dinidetermina magta-trial ba tayo? May sapat bang ebidensya para magtuloy tayo ng trial? At sa pre-trial or sa preliminary confirmation of charges hearing, ang gagawin dito ay mag-arguments kung ano ba ang saklaw ng kaso. At yung kasong tinutukoy nga ay crimes against humanity in the acts of, so far, murder at merong 3 counts nito. Ito nga yung nauna na nating nalaman na isang count patungkol doon sa mga nangyari sa Davao. Pangalawang count, yung high-value targets or yung upper barrel ng Oplan double barrel, tapos yung lower barrel. Kaya ito, yung tokhang kung tawagin. Kaya ito yung parang tanong, ano ang saklaw, sino-sino ang magiging mga biktima, ilan ang insidente na tinutukoy natin. Okay, so ang mangyayari po dito ay ano yung pagdidesisyonan sa February 23 kung itutuloy-tuloy na yung paglilitis? Yung po ba yun? Tama po ba? Oo, kung may ebidensya. Kasi kung maaalala nyo, at saka kung makukumpara, sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng tinatawag na PI or Preliminary Investigation. O kung nahuli ka in the act, merong tinatawag na inquest. Ito yung pagkakataon na iharap ka sa prosecutor kung saan ang inyong argumento ay patungkol doon sa, wag mo akong kasuhan dahil walang kaso. Diba? Okay. So, walang kaso dapat at hindi kumpleto ang elemento ng krimen. Ito yung pagkakataon. Medyo nabaliktad lang at iba yung proseso sa ICC. Pero, pamilyar sa atin, hindi nga lang eksaktong-eksakto. Kaya, itong pagkakataon na ito ay, in a sense, first time na mag-argue yung defense on the merits or on the substantial issues of the case. So, malaki po yung malaking big deal itong February 23, no? Doon ba natin malalaman kung magkakaroon ng actual trial laban sa dating Pangulo? Ay, naku, hindi pa doon. Matagal pa. Ano pa lang Ano pa yun? lang to? Argumento ng prosecution, argumento ng defense, argumento ng victims. So, kukumbinsihin nila ang pretrial chamber to confirm or reject the charges. Ang desisyon ay ibibigay pa up to 2 months after. Okay. So, hindi pa sa katapusan ng, sa totoo, hindi yun February 23 lang. It could be multi-days. Over that week, ang mga hearing, dahil syempre mahaba ang salitaan dyan. And then 2 months pa natin malalaman. Kaya ako sa tansya ko, mga April magkakaroon ng mas klaro at mas certainty na tuloy na talaga yung trial. Pero at the least, ang punto natin, hearing na ito Okay. on the charges itself. Pero yung confirmation of charges, isang araw lang po yan gagawin. Ay, hindi. Ay, taga iba't Ilang araw. Days, talagang no? series din pala. Kala ko Oo, parang kasi- Parang Oo. Netflix series yan. Oo, akala ko yung Yeah. akala ko yung matatagalan yung pag-render ng yung sabi niyo nga 2 months, baka yun yung ini. Oo, ng Ayun desisyon. pala yung confirmation of charge, hindi lang pala siya 1 day. Magsisimula pa lang sa February 23. Yes, kumbaga ang buong proseso ay to confirm the charges or not. So, the arguments will begin on February 23. Ang sa huli kung ang reference natin yung September, parang 3-4 days ang inalat or nakaschedule. Kumbaga, depende kung gano'n kayo kahabang magsalita. Oo nga po. Hindi na mapipigilan, di ba? May deadlines or may limits, time limits, pero hindi naman magiging stricto yung korte doon. Kung gusto mo magsalita o di sige. Pero meron, of course, guidelines. Magbibigay yung parties ng expected time frame. Hindi naman kumbaga time's up, papatayan ng mic. Pero parang sa simula, 30 minutes na opening statements, tapos arguments, 6 to 8 hours each. Sa isang araw, 4 na oras hanggang 6 na oras lang halos naghihiring yung court. Kaya hindi talaga kasya.
I see. ang salitaan dyan. So, By April, pag nalaman natin na tuloy na ang trial, may isa pang gagawin. So magkakaroon ng status conference kung saan mag-uusap-usap kailan ang mga hearing dates sa trial. So mahabang proseso, Mahaba pala talaga. wala pa tayo sa exciting part. Oo. parang nag-uumpisa pa lang talaga Oo, and no? yet parang ang tagal na rin ang hinintay natin. Oo. Ano? Parang napakabagal. Oo, kasi nga, ito yung dapat noong September 23 last year. Tama po, attorney? Oo, 5 months delayed tayo kung sa schedule Tama na ka dun, yun. partner. Oo, okay. Pero yung I'm sure marami interesado dito. Live stream ho ba to? Paano, ano ba guidelines po dito? Generally, live stream po ang mga ICC hearings. And then generally also, may 30-minute delay. Kung sakali lang na merong masasangkalan yung seguridad ng tao o personalidad, edi isa-scrub out yon, tatanggalin siya. Or siguro may toot Okay. sa live streaming. Kaya hindi rin pala live streaming, ano? Oo. Mapapanood ito sa Delayed. YouTube, mapapanood ito sa Facebook. Delayed stream. Ngayon nga actually, ay pag hindi ako or tapos na yata, 3:30, 9:30 doon, nagkaroon ng opening of the judicial year, ang may konting seremonyas sa ICC. Naka-live stream din ito. So kung gusto niyo pong masanay na, hanapin niyo po yung YouTube at saka Facebook live, quote-unquote live streaming nila. Depende yan, minsan, may exceptional circumstances, hindi delayed. Kumbaga live kung live ang broadcast. Opo. And ang magiging abogado pa rin po ba ni former President Duterte ay si Attorney Kaufman? At meron po bang magiging papel sina Attorney Mejaldea at Attorney Harry Roque? Depende yan sa akusado mismo. Kung sasabihin niyang ito ang abogado ko, then ito ang abogado ko. Sa February 23 na schedule, ang inaasahan pa rin natin ay ang nakadeklarang lead counsel. Emphasize on lead kasi hindi lang naman siya. There is a team, a defense team, na mukhang iba't ibang nationality. So interesting na makilala yung kalakhan ng yung iba pang mga kasama sa team na ito. At yung pagsama ng Filipino lawyers ay certainly up to the discretion of the accused, yung pong suspect sa puntong ito. Pero between Medialdea and Harry Roque, on paper mas may lamang si Harry Roque dahil siya po ay accredited na sa ICC. At nandun na siya. As counsel. Kaya, kumbaga, sa punto ng ICC, sa totoo ang pwedeng humarap ay accredited. Kaya naman nahanap si Nicholas Kaufman dahil accredited siya, nandun siya sa listahan. So siya Kung pa rin. sakasakaling yung pinili mo na abogado ay hindi pa accredited, then gagawa ng paraan para ma-accredit siya. Or titingnan kung okay ba na i-accredit din siya or kilalaning counsel. Pero syempre, may application period, may application din yan. Pero ito Kung si ano't ano man, Attorney... the lead counsel, Opo. as much as possible, has to be accredited. So, Attorney Harry Roque, pinapauwi siya sa ating bansa, di Oo, ba? And let's say, pinili siya ng dating Pangulo maging isa sa kanyang mga, di ba, legal counsels. Oo. Hindi na siya paano ba, papauwi. hindi na ba siya papauwiin? Or may excuse na siya na hindi, Magstay doon. oo, umuwi? Hindi ko alam hindi sa akin malinaw kung paano yung appointment ng legal counsel di umano kay Harry Roque dahil ang naririnig ko ay may konting pagkakaiba sa legal strategy si Kaufman at si Roque. Yun yung naano ko, nakikita ko. And then secondly, sa ngayon wala po yata, no, ang alam ko, wala sa The Hague si Harry Roque at hindi siya nakatutok doon sa kaso kung bagkus doon sa una, Sarili niyang case. asylum proceedings. Oo. Pangalawa, yung kaso niya. And then pangatlo, siya ang legal counsel ng Duterte family Oo. doon sa Supreme Court case, doon sa habeas corpus. Alam ko, parang yun yung sinasabi niya na nag-file sila ng pleadings regarding that. Opo. So, kung marami pa siyang pinagkakaabalahan, baka mahirap na pagfokusan niya. At saka Pero ayaw siya kung ni sasabihin ni Attorney- Duterte, Di ba ayaw siya? papuntahin si Harry dito. Oo Hindi, actually, di hindi ko ba? alam Tama yung sinasabi ni Di ba ayaw partner, siya ni Attorney Kaufman? Oo. I mean, kung tama yung nababasa natin. oo, nakipakinggan natin yung mga Oo, soundbites noon, di ba? Na parang masyado siyang Pinapaalis na nga niya mapapel. di ba? Oo. So, ultimo, hindi yan depende kay Kaufman, hindi depende Okay. kay Harry Roque, depende kay Duterte. At Okay. may official naman yan na appointment. Susulat po, yung appointment ni Kaufman nakapapel at nakaregister sa court. And kayo, Attorney Conti, ay pupunta din.
Ang expected, so ito, good news na rin na ang biktima po ay meron ng common legal representative. Okay. So yung counsels na Pilipino, si Attorney Joel Butuyan at si Gilbert Andres, ay officially, kumaga appointed na, kasama ng isang OPCV representative. Ang aming intensyon altogether ay magbuo ng isang, sasabi ko sana, all Filipino kaso may OPCV Pero team ng mga Pilipinong abogado. So ako bilang assistant to counsel ay pwedeng masama talaga dun sa grupong yon sa official team. Makaupo lang kami. So paabangan na lang po, pero definitely Pilipino ang magre-represent sa mga biktima sa susunod na hearing. Ay, magandang balita po yan, no? Attorney Christina Conti, maraming salamat po sa inyo. Salamat, ingat. Good luck po.